po ang topic natin, itong blessing of obedience. Alam niyo po, lagi ko pong narinig, kabataan pa lang ako, lagi ko pong narinig yung sinasabi ng mga sumusunod kay Lord, may pagpapala. Ito, binanggit ko sa Bible, nabasa natin yun kanina. Kung gusto mo pagpala, sundin mo ang aking mga utos. Kaya ibig sabihin, pero ang pangalawa po dun sa quotation na narinig ko, lahat ng mga hindi sumusunod sa Diyos, may pagpapalo. Ibig sabihin, di ba, kailan lang po ba napapalo ang isang tao? Kapag ba gumawa siya ng mabuti? Hindi po, di ba? Kapag pasaway, kapag may ginagawang hindi mabuti o maganda. Kaya sabi dito, di ba, ngayon po, ituturo natin tong blessing of obedience. Alam niyo po kasi, ang mga tao po ngayon, tayo daw po ay sinasabing alipin ng mga bagay na kung saan akala natin ibinigay yun sa atin. Alam niyo yung mga takatagang sinasabi ng matatanda na ganito na talaga, wala nang magbabago, wala nang mangyayari. Narinig niyo na po yon? Yung sinasabi pa nila na pinanganak akong mahirap, mamamatay ako mahirap. Narinig niyo na po yung ganong bagay? Tapos meron pa, sabi pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Ito po yung mga sinasabi na quotation na dapat daw po pala hindi na natin nilalagay sa mga mindset natin. Ibig sabihin, dapat pala hindi po totoong, hindi okay lang kung pinanganak ang Katoliko, pero wag kang mamatay nang wala kang Jesus. Yes. Naintindihan? Kasi kung sabi nga, di ba, nung COVID daw po, sabi, hindi kawawa yung mga namatay na may sakit lang. Ang kawawa yung mga namatay na walang Jesus. Kasi kung wari yung Kristiyano nagkasakit man yun, namatay man yun, saan ang punta niya? Langit. Sasabihin pa, welcome, di ba? At kung namatay man yun, sigurado sabihin nung namatay na Kristiyano, ay salamat, napunta na akong langit. Ang dami kong utang sa lupa, dami kong problema dun eh. Magkatrabaho, ganyan-ganyan. Sa langit, napakasaya. Di ba po? Kaya ngayon, alam nyo po, ang dami-dami nating naririnig na, hayaan mo na, alipinin na lang tayo ng kaaway. May sakit kasi ako, ganito na talaga. Hindi po yan ang binigay ng Lord sa atin. Binigay yan ng kaaway. Sino po yung kaaway? Yung demonyo. Hindi po yung kaaway na sinasabi natin, yung kaibigan mo, di ba? Yung kaaway si Satan, di ba? Yung demonyo na ang gusto niya, sirain buhay mo. Ang gusto niya, mamatay ka ng walang pag-asa. Pero ang gusto ni Lord, sabi ni Lord, di ba? I have come to give you life, and that you may have, life abundantly. Magkaroon ka ng buhay na sobrang masagana. Kasi alam niyo po, dumating ang kaaway, lagi ko po itong i-recommend sa atin kasi para hindi ka laging malungkot, para hindi ka laging parang walang pera, di ba? Hindi laging parang ganito, parang ganyan. Kahit walang laman ang bulsa, masaya. Di ba? Kasi alam niyo po, pero hindi lagi magtrabaho tayo. Baka mamaya hindi na nagtrabaho. Pero sabi po kasi sa Bible, di ba, na ang kaaway daw dumating siya para sirain. Anong gusto niya? Sirain ang buhay. Gusto niyang nakawin ang meron ka, di ba? Ang binigay ni Lord talaga sa iyo, kayamanan talaga, nakasaganahan. Pero ang kaaway, ayaw niya yung tanggapin mo. Kaya ang ginagawa niya, hinahadlangan ka. Kaya yung iba, di ba, pag Sunday, trabaho pa din. Pero ang blessing, di ba, sabi sa Bible, alam niyo po yung sinabi doon sa time ni Moses, sabi, Monday to Friday, kukuha ka ng mga omer. Ayun po yung mga tinapay from heaven. Di kukuha sila. Sabi doon, sapat lang sa araw na pangangailangan mo. Kasi pag sobra, mabubulok din. Kaya araw-araw kumuha sila sakto para sa pamilya. Pero pag ikasabado, sabi doon, ika-6 na araw, 2 beses kang pupulot. Kukuha ng tinapay na yun. Alam niyo po bakit? Kasi sa araw ng linggo, hindi ka magtatrabaho. Sa araw ng linggo, magpapahinga ka, kapiling mo ang Panginoon. Ganun po yung sinasabi. Kaya bakit 2? Kaya kapag Monday to Saturday meron ka na, para na yan sa'yo, sige na, pero yung para kay Lord, ibigay natin palagi. Malinaw po ba? Malinaw, amen. Kaya po sa blessings of obedience, next nga po, sabi sa Deuteronomy 28:1-2, kung gusto niyo pong basahin ang mga pagpapala ni Lord sa Deuteronomy 28, sabi po dito, ito ang mga blessing ni Lord. Okay po? Pero sa 29, dun naman yung mga curse. Basahin niyo kung ano yung mga ayaw pala ni Lord. Pero dito muna tayo sa blessing. Sabi po dito, kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin, hindi lang daw po susundin, hindi mo lang papakinggan, kundi gagawin mo. Kaya ngayon, pag narinig natin ang Word of God, gawin po natin. Ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo, sa araw na ito, sabi niya sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Gusto niyo po yon? Yung ikaw angat ka sa lahat, di ba? Gusto mo yon? Hindi naman naangat dahil mayabang.
Kundi angat kasi meron kang protection tsaka may blessing ka at provision na nagmumula kay Lord. At sabi pangalawa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Gusto niyo po yan kapag may ayuda, di ba? Number 1 pangalan niyo, hindi dahil letter A apelyido mo, kundi dahil, ay, kilala ko to si Mayor. Malapit ako dito, andyan agad, di ba? Ganon din po kay Lord. Sabi diyan, darating sa iyo at aabot sa iyo. Lord, bigyan niyo po kami pang aircon. Bibigay ni Lord. Lord, pengi po ng pangkisame. O, binigay ni Lord, di ba? Kasi nag-a-answer si Lord ng prayer. At sabi diyan, kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ano ang sinasabi kung susundin? Alam niyo po, sabi dito, meron daw pong minsan o madalas, oo, sumusunod tayo kasi andito ka ng Sunday, di ba? Kasi isang utos sa 10 utos ng Diyos, sa 10 commandments, kasi hindi lang 10 utos ng Diyos, di ba marami talaga, nalista sa 10 commandments, sabi doon, keep the Sabbath day holy. Lord, keep the Sabbath day holy, nag-isimba po ako pag linggo, pero sabi dito, okay yun, di ba? Sinunod mo. Pero ang blessing, hindi yun ang blessing, ang tawag doon, obedience. Pero ang blessing, kapag narinig mo ang mensahe na ito, sabi diyan, at ginawa mo. Ginawa ha, ibig sabihin may application, andun ang pagpapala. Ibig sabihin, sabi sa turo sa atin kanina, ang natutunan ko po magpatawad. Diba? Tapos mamaya paglabas mo dyan, nakabasa ka ng chat, no? Ay kuya, ano po, binenta ko po yung ano natin, yung lupa natin. Oh, nasa na, binayad ko sa utang ko. Ay talaga, ano kaya maano mo, diba? Sa amin yun, tapos ganyan. Ano kaya ang gagawin mo? Magpapatawad ka ba? O narinig mo lang yon? Diba? O sabihin mo, okay lang yan, lagot ka sa akin pag-uwi. O ganun ba? O sabihin mo, okay lang yan, magkakaroon pa tayo ng maraming lupa, hingi tayo kay Lord. Diba? Ganun po ba? Kaya tandaan niyo po, itong blessings of obedience kapag sumunod lang tayo. Kaya wag tayo magka-question na bakit siya pinagpala, ako hindi, paras kami nagsimba. Kasi baka yung isa sumunod sa sinabi ng utos ng Diyos, di ba? At yung isa naman, baka nakinig lang. Kaya nga po sabi rin sa Bible, wag lang daw po tayo maging hearer ng Word of God. Maging doer daw po tayo. Ibig sabihin ng doer, gawin mo. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos kasi ang pagsunod, merong pagpapala. At sabi po dyan, sinasabi dito ng number 6, 24-26, ito po lagi po namin itong nilalagay kung wari sa page. Kapag po may birthday, ito sinasabi ito. Kasi alam niyo po ito, ang history nito, yung mga punong pari po sa Israel, ang ginagawa nila, pag bless po nila yung mga tao, ganito po gagawin nila. Ganito po kasi yan. Kasi tatapat nilang ganon sa ulo ng tao na yon, tapos babanggitin nila tong blessing na to. Kasi bakit blessing? Napakaganda po ng sinasabi yun, number 6, 24-26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Sino gusto ingatan lagi? Diba? Gusto natin yon. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. Ibig sabihin, nakita si Jesus sa buhay mo. Pag nakita ka, nakangiti yung mga tao. Pag nakita ka, nakikita nila na, grabe ang saya naman ng tao to. Sa yung countenance ni Jesus, mapunta daw sa atin. At mahabag sa iyo, ibig sabihin na mahabag, alam mong makasalanan ka, pero di ba kakaawaan ka ng Diyos? Gusto niya yung ganong bagay na habag, na makita lang, walang yung nakuha, dahil nahabag ang Panginoon, binigay niya agad, hindi niya hinayaan mangyayat ka muna, di ba? At sinasabi din po dito, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo, tingnan ka lagi ni Lord, di ba? Sige gusto, Lord, tingnan niyo po ako lagi. Lord, tingnan niyo po yung mga ginagawa ko. At sabi diyan, at bigyan ka ng kapayapaan. Ayun pa lang po yung pinakalas, di ba? Gustong-gusto natin yan. Di ba? Lagi natin sasabi, gusto ko po ng kapayapaan. Ayoko ng maingay na kapatid. Ayoko ng maingay na nanay, di ba? Ayoko ng maingay na kaibigan. Yung mga ganon. At alam natin na itong bagay na to, blessing po iyan. Kaya alam niyo po, sa blessing na ito po ang mga nakalagay. Ayan, sabi dyan, ano ang God's blessing kapag binabanggit natin ang number 6, 24-26? Una daw po, God would favor and protect. Ano daw po, bibigyan ka ng pabor. Diba? Kapag nakitang may kailangan ka, hindi ka na pahihirapan, hindi ka na, sige, lumuhod ka muna. Sabihin mo muna, master. Di ba mga ganun yung mga joke ng mga kabataan? Bibigyan ko sa'yo, pero sa'yo, master. Diba? Pero kay Lord, magkakaroon ka ng favor. Makita lang niya, malaman lang niya yung pangalan mo, diba? Ay, anak ko to. May favor to sa akin. Diba? Sabi nga, naalala ko yung sinasabi po na sa Goshen, alam niyo po sa mga Israelita, yung mga Israelita, nasa Goshen sila. Tapos yung mga Egyptian, nasa lugar sila ng Egypt. Pero sabi doon, sabi daw po, merong mga salot sa Egypt, doon din yung isipin niyo yung Pilipinas.
Tapos yung ay laki ng Pilipinas, wag na lang. Dito kumari sa NCR, di ba? Tapos, kumari itong Muntinlupa, ito yung Goshen. Sa buong paligid natin, nakita sa Paranaque, sa Pasig, di ba? May mga salot na bumabagsak. Pero doon sa kanila, sa mga Israelita, sa Goshen, wala ni isa. Ibig sabihin, protected ka. Naranasan niyo na po yung sinasabi ng mga tao na, yung dapat ikaw yung mabubunggo, pero dahil nagmamadali yung isang tao, di ba, siya yung nabunggo. Di ba? Instead na ikaw yung mapahamak, merong ibang napahamak. At alam niyo, ayaw natin ng ganon. Pero ang gusto natin, protektahan po tayo ni Lord. Di ba? May mga ganon po akong eksena dati nung high school, nung kabataan po ako, na meron po nagmamotor, ang bilis, hindi ko po talaga siya nakita. Di tumingin po ako, sabi kasi, tumingin sa kaliwa at kanan, di ba? Tingin kaliwa, kanan, bago tumawid. Tumawid na ako. Maya-maya, biglang may humahagot na motor, tumumba sa harapan ko. At alam niyo, tumama po siya sa akin, kaya napaisip yung mga tao sa likod na bakit hindi natamaan si ate pero tumama naman sa kanya. Alam niyo po, dahil yan sa protection ni Lord. Kaya lagi po tayo mag-pray na, Lord, paglalabas ka, I plead the blood of Jesus. Lord, protektahan niyo po ako. Kasi napakaraming kapahamakan sa labas kung hindi ka talaga mananalangin. Di ba po? Kaya anong nangyari nung time na yon, hindi ko na rin naramdaman. Sorry pa ako sa lalaking natumba. Sabi, sorry po, ganyan. Pero di ko na siya napansin. Pero pag umiko po, medyo naramdaman ko parang may masakit sa likod ko. Pero, praise God kasi wala naman siyang pasa at kinabukasan, wala na. Okay na. Normal na ulit yung buhay ko. Ganun po kasi palagi kapag protektahan ka ng Panginoon. Marami po akong ganyang mga kwento ng protection ni Lord at nawa tayo lahat magkaroon tayo ng mga ganyan testimony. Pangalawa, sabi dyan, God would be pleased. Diba? Ang favor ni Lord, maging pleasing ka sa harapan niya. Diba? Natutuwa siya pag nakikita ka niya. Ay, itong anak ko, ginagawa ang kalooban ko. Kaya tuwang-tuwa si Lord sa atin. Pangatlo, sabi dyan, God would be gracious and compassionate. Gusto niyo ba yun, yung talagang kahabagan tayo ni Lord sa lahat ng oras at sandali? At sabi dyan, pang-apat, God would give His approval. Ito ang blessing ko sa'yo, ha? Okay yan sa akin. Ito ang gagawin mo. Okay sa akin yan. Ito, pagpapalain kita dito. Gusto niyo po yun, yung sinasabi rin dyan sa Deuteronomy 28, sabi dyan, whatever your hands touch will be blessed. Gusto niyo po yun, na hinawakan ko yung batang to, ay pinagpala. Hinawakan mo yung kumari mo, pinagpala. Hinawakan mo yung business na yan, pinagpala. At sabi, kahit nga yung tapakan ng paa mo, sole of your feet will be yours. Na Lord, inaangkin ko po sa yung itong buong Stanislao, sa iyo po ito. Di ba gusto ba natin yon na matanggap natin mula sa Panginoon? Lagi mong i-claim yung bagay na yan. At sabi pa 5, God would give peace. Bibigyan tayo ni Lord ng kapayapaan, di ba? Kaya lagi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa paligid man, sa mga taong nakakasalamuhan natin. Ayun yung lagi nating i-claim. Kaya yung verse na yan ng Numbers 6, 24-26, ipag-pray natin palagi. At next po, sabi diyan, ito naman po yung sinasabi ni Apostle John sa atin naman. Sabi dito, Beloved, I pray that all may go well with you, and that you may be in good health as it goes well with your soul. Gusto niyo po yun, yung meron ka ng pagpapala, sabi diyan, Beloved, I pray that all may go well with you. Ibig sabihin ng go well with you, all may go well with you. Sabi diyan, ikaw ay pinagpala ni Lord sa material na bagay. Gusto niyo po yun? Yung material na bagay, mapunta talaga naman sa lahat ng mga tao, di ba? Ikaw yung meron niyang mga pagpapala na yan. At pangalawa, sabi dito, that you may be in good health. Yung sabihin, wala ka ring sakit. Di ba? Gusto niyo po yun, nagtatrabaho ka dahil Kristiyano ka, dahil naglilingkod ka kay Lord. Meron kang trabaho, binibless ka. Di ba, pinagpapala ka, pero at the same time, maayos yung yung katawan mo, di ba? At sabi po dito, at wala kang sakit. At pangatlo, as it goes well with your soul. Hindi lang daw po material, hindi lang physical, kundi spiritual. Kasi dito, di ba, na kahit daw po sa spirit natin, maging maayos. Alam niyo po, merong mga sinasabi na yung tinuro po ng adult Bible study na alam mo dyan, di ba, nung Tuesday, sabi ni Pastor, may tinuro siya about sa mga gamot, sa pag-aalala. Ako, pagkalimot yung naalala ko, nalilimutan ko talaga. Gamot sa pag-aalala. At alam niyo po, sabi, kapag daw pala nag-worry ka palagi, sumasakit yung tiyan mo. May mga tao po, alam niyo po, minsan, meron po akong narinig na dinadala sa ospital. Tapos pagdating po sa ospital, sasabihin ng doktor, ano bang trip mo sa buhay? Wala ka namang sakit, maayos ka naman. Pero nung tumunta siya doon, nag-seizure siya,
Isip niya, yun pala, nag-aalala lang po siya. At sabi doon, kasi lang pala, hindi pala maayos yung spiritual na buhay niya. Nung naging Kristiyano na siya, naisip niyang, ay dinadaya lang pala ako ng demonyo sa isip ko. Pero nung naging Kristiyano siya, nagbabasa na siya ng Bible, naging maayos na po siya. Ibig sabihin, ganun lang pala yung kailangan. Kaya gusto niyo po ba ng ganun? Yung pagpapala sa lahat ng yan? Kaya simulan na po natin. Ito ay God's threefold blessings. Sabi diyan, ito pong tinatawag na material blessing. Ayan, sabi ang material blessing, I wish above all things that you mayest prosper. Ang gusto po ni Lord sa atin, yumaman tayo. Hindi po ako prosperity gospel, prosperity na preacher. Pero dahil nababasa ko ang Bible, alam kong ayaw po ni Lord na maghirap tayo. Ayaw po ni Lord na mukha kang kawawa. Yung naglilingkod ka naman kay Lord, pero lagi kang wala, di ba? Kaya sabi diyan sa verse na yon, nawa mapagpala ka saan? Saan daw po? Sa mga material na mga bagay. Na kung saan, alam niyo po ba, sabi sa amin, or meron pong mga nabasa, di ba, na pagdating daw po sa langit, ang totoo, bibigyan talaga tayo ni Lord ng kotse, kung kalooban niya, di ba? Bibigyan tayo ni Lord ng laptop, ng rep, di ba? Kung kailangan mo naman talaga, di ba? Kailangan po yun sa bahay, di ba po? Bibigyan ka ni Lord ng washing machine, di ba? Ng mga ganito, ganyan-ganyan, cellphone, at kung ano-ano man. Pero sabi dito, dapat daw po, hilingin pala natin yun kay Lord. Kasi minsan, hindi daw natin hinihingi sa Panginoon. Kaya alam niyo po, meron daw pong nakarating ng langit. Ito po ay kwento, isang testimony ha. Hindi gusto niyo po, i-search niyo na lang. Pero nakikiayon ako kasi inisip ko na, syempre blessing yun. Gusto ko ng blessing. Alam kong blessing ibibigay ni Lord. Alam niyo po, sabi doon, pagdating niya daw po ng langit, sabi sa kanya ng anghel, sabi, alam mo ba, ito yung mga dapat sa'yo. Nakita niyo doon, may kotse, may mansion, nakita niya doon, may mga gamit, may mga material na bagay. Sabi, bakit di ko po yan nakuha? Sabi nung anghel, kasi hindi mo hiniling. Lagi mo na lang sinasabi, bahala na. Ganito lang, okay na ako dito. Okay na ako sa gantong buhay. Pero kung hihilingin mo pala kay Lord na, Lord, pengen naman po ng ganito. Kaya tayo sa church, di ba? Darating din talaga ang panahon na hihiling din talaga tayo kay Lord na, Lord, pengi po ng malaking building. Lord, pengi po ng bus, di ba? Pero sa ngayon, na ganito pa lang walang pagparkingan, di ba? Hindi muna, di ba? Antayin natin na lahat tayo, di ba? Talaga namang isa-isa bawat member, di ba? Pagyamanin tayo ni Lord. Alam niyo pa, mayroong isang kwento na kay Bishop ko naman po nakarinig yon. Na sabi niya, meron po siyang isang member na tuwing Sunday, hindi nagsisimba. Alternate lang pala. Simba ngayon ng week, simba. Next week, wala. Next week, nandyan. Next week, wala. O minsan, dalawang sunod, wala. Tapos dalawang sunod, nandyan. Tapos sabi po ni Bishop, anong problema? Bakit hindi ka nagsisimba? Bakit minsan wala ka? Tapos ang sinabi nung member niya, kasi po meron po kaming tindahan, Bishop. Tapos, pag Sunday po, napakadami talaga ng bumibili pag Sunday. Kasi alam niyo po, pag Sunday, kaya ang mall, di ba? Bukas yan pag Sunday, di ba? Kaya ang mall, ang daming tao niyan kasi family day daw yan. Kaya ang nangyari, yung mga nagtatrabaho, may Sunday, di ba po? Ngayon, sabi ngayon ni Bishop, ngayon i-test kita. I-test mo si Lord. Kasi Sunday, di ba? Sabi ni Lord, asan ang pagpapala? Sa pagsunod, o sumusunod ka ba kapag di ka nagsisimba? O napaisip ngayon yung babae. Kaya ang nangyari, sabi niya, isara mo yan. Yung tindahan mong yan for 6 months. Tuwing Sunday lang naman. Pero Monday to Saturday, magtinda ka. Tapos, tingnan mo kung anong pagpapala ang gagawin ni Lord. O ngayon, naging tapat tong babae. Ginawa niya talaga naman. Pag Sunday, sarado. Lagi nakalagay doon, Sunday is Lord's Day. Nakalagay sa kanya, kaya sarado ang tindahan. Kaya ngayon, alam niyo po ang nangyari, within 6 months, alam niyo po yung sari-sari store niya, naging grocery na. Naging department store. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, tama po kayo, Bishop. Talagang si Lord nagpapala po siya. Totoo yun na Monday to Saturday, sige magtrabaho ka. Pero ang araw ng Sunday, ibigay mo sa Kanya. Kaya yun, di ba, as thy soul, as you mayest prosper. Na kung saan pagpalain ka, paano ka po pagpapalain ni Lord? Kung hindi ka naman po sumusunod sa Kanya. Ayun po ang tanong ha. Ayun ang tanong, paano ako bibless ni Lord? Hindi pala ako, sabi sa Bible, ibe-bless ni Lord. Paano? Sabi doon, pag inuna natin si Lord. Kaya sino lang po ang pwedeng mag-claim ng material na blessing? Ito lang pong mga taong naglilingkod kay Lord. Na Lord, sinabi niyo po, hindi niyo po habayaan kapag inuna po namin kayo. At alam niyo po dito, may mga testing. Hindi kumari may tindahan ka ngayon, di ba? Hindi ka nagtinda.
6 months na parang hindi pa rin dumadami Baka meron kang dapat pang ihilingin kay Lord o baka may dapat kang ayusin. Dapat kung may testing, tuloy lang ng tuloy. Be faithful po sa Panginoon. Hanggang dumating ang panahon, di ba, lahat ng blessing ang gusto ni Lord, matanggap natin. Gusto ni Lord, yumaman ka. Gusto ni Lord, pagpalain ka niya. Pero paano? Sabi doon sa pamamagitan ng paglapit mo palagi sa Kanya. Kaya po sabi sa meron tayo dito tuturong 3 don'ts of material blessing. Ito ang mga wag na wag nating gagawin. Kapag natanggap mo ang material na bagay, pag nakatanggap ka ng 1 million ngayon, di ba, bigyan mo ako. Ay, hindi, joke lang po. Ayan, sabi diyan, 3 don'ts of material blessing. Una, sabi diyan, don't use them for personal gain. Alam niyo po, meron pong sinasabi ang James na sinasabi niya na kaya ka wala kasi hindi ka nagpipray. Tapos ang kasunod doon, at kung nanalangin ka naman, pero dahil mali ang iyong motibo, kaya hindi mo ito natatanggap. Naintindihan? Kung personal gain lang po yan. Madalas, di ba, ang prayer po natin sa church na Lord, bigyan niyo pa po kami ng pagpapala para po ma-outreach pa po namin yung ibang tao, makapag-home Bible study po kami sa iba, tsaka at the same time, makapag-give din kami ng blessing sa kanila. Natutunan namin pag-outreach pala, kailangan papakainin namin yung mga bata. Kapag dumadalaw para sa mga bahay, may dala para kaming something. Kasi ibig sabihin, parang hindi lang sila busog sa spiritual, pati sa physical nila. At alam nyo, ito pong personal gain, kapag ikaw ang nasa isip mo lang, Lord, i-promote mo ako sa trabaho para makabili akong kotse, para maingit yung katrabaho ko. Naga naman pang sarili lang, Lord, pagpalain niyo po ako para yumaman ako, para may pagmalaki ko sa mga tao. Alam niyo, hindi po kayo gapalain ni Lord doon. Okay? Sabi, kung mali ang motibo, hindi rin gagawin niyo ni Lord. Kasi alam niyo, minsan daw po, kapag nag-pray ka ngayon, Lord, mabait naman po ako Lord, nag-isimba naman po ako, bigyan mo naman po ako ng ganito. Pero diba, hanggat hindi mo matutunan yung bagay na ito, baka hindi pa may ibigay sa'yo ni Lord. Okay? Kaya di ba may mga prayer tayo na, Lord, bakit di po namin nakukuha? Ano ang sagot? Kasi inaayos pa ni Lord ang puso natin. Kaya tuwing mag-pray ka, hawag lang personal. Lord, wari ko, nag-pray ka na, Lord, pagpalain niyo po yung tindahan ko, yung gulayan ni tita di ba, Celine? Yung yung tinda niya doon, di ba, dumami. Nang sa gayon, makapagpakain siya sa church ng mga gulay, di ba? Ganun na, di ba, kasi pagpapalain talaga yun ni Lord. Ang sabi kasi dito, at dito na naman ni David na ang Panginoon ang nagluklok sa kanya bilang hari at nagpalago ng harian niya para sa mga mamamayan ng Israelita. Ito pong sinasabi sa verse na to, nakita kasi ni David na hindi ako ang hari dito, hindi yung mga tao yung nagluklok sa akin, kundi ang Diyos. Kaya alam niyo po, si David, nagtrabaho siya o naging hari siya na maayos, marangal. Ibig sabihin, hindi po korap. Diba? Hindi gumagawa ng katiwalian. Hindi pinapatay yung mga may ayaw sa kanya. Ang ginagawa niya, ang gusto ng Diyos, ayun ang ginagawa niya. Yung ayaw ng Diyos, ayun yung hindi niya ginagawa. Kaya, lagi niyang sinasabi kay Lord na, Lord, ikaw po ang naglagay sa akin. Ayun parang ipagpalain ka ni Lord, alalahanin mong si Lord ang naglagay sa iyo. Sunod, pangalawa, sabi diyan, don't let them make you forget God. Alam niyo, may prayer po sa Psalms, or Lord, wag mo naman po akong pagkulangin kasi baka gumawa ako ng masama. At wag niyo naman po akong pagyamanin kasi baka naman makalimutan ko kayo. Alam niyo, marami pong taong ganun. Yung pinayaman ni Lord, nakalimutan na si Lord. Pinayaman lang, nagkaroon lang ng ganito, ginawa na rin yung Sunday na business. Sabi niya kasi kailangan ko ng maraming pera. Kaya habol siya ng habol sa pera. Pero sabi po dito, kapag daw po tayo material blessing, kasi naman, bakit daw po ito ang mga don't? Kasi minsan, baka makalimutan mo ang Diyos. Baka sobrang saya mo, alam mo ang saya-saya ng buhay mo, malimutan mo naman ang Panginoon. Sabi sa Nehemiah 9:35-36, kahit mayroon silang sariling kaharian at nakakaranas ng labis ninyong kabutihan, at kahit binigyan nyo sila ng malawak at matabang lupain, hindi pa rin sila naglingkod sa inyo at hindi tumalikod sa masama nilang pag-uugali. Napansin nyo ang negative, di ba? Binigyan ng lahat ng Diyos, pinagyaman na nga, binigyan ng lupa, pero hindi pa rin daw naglingkod sa Panginoon. Ayun yung mga taong sinasabing parang, sorry sa time, pero parang walang utang na loob kay Lord. Di ba parang binuhay ka ng Diyos para magbuhay ka sa mundo, pero inuna mo pa rin yung mga kayamanan na-invest na alalahanin si Lord. Sabi po dito, ito po ang dahilan kaya kami mga alipin ngayon sa lupain ito na binigay
ibinigay nyo sa aming mga ninuno, kung saan makakakain sila ng mga ani nito at ng iba pang mga mabuting produkto nito. Alam niyo po sa Nehemiah kasi, ito po yung panahon na ang Israelita, pinagpala po yan ng Diyos. O ngayon, pinagpala, nagkaroon ng maraming hari, at may mga hari na hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Yung pinagmamayabang po nila. Kaya alam niyo po ang nangyari, dumating ang panahon na dahil sa katigasan ng ulo nila, tinanggal. Kung nga rin, pag may magkakataon tayo, di ba, Kristiyano ka na, kaya naglilingkod ka kay Lord. Dati meron ka talagang kayamanan. Pero dahil nakalimutan mo si Lord sa kayamanan mo yan, pwedeng tanggalin din po yan ni Lord sa atin. Okay, at ngayon, kung may mga question naman kayo na bakit may mga iba masama naman sila, pero mayaman pa rin po sila, di naman sila naghihirap. Ito ang lagi naming sagot ng mga Kristiyano. May araw din po sila. Alam niyo kung bakit may araw? Kasi may judgment po. Hindi po ako nagsasabi nun, hindi rin namin yung salita, kundi salita yun ng Bible. Nasabi dito may judgment, kaya kung nga rin, nakalimutan mo ang Diyos. Di ba? Di mo na siya inaalala. May araw ka din. Tandaan mo yun, may judgment din po ang lahat ng bagay. Lahat tayo may araw tayo kay Lord. At sa judgment day na yon, either, sabi doon, kukoronahan ka ba ni Lord kasi naging mabuti ka, o papalayasin ka ni Lord, ay hindi kita kilala kasi kinalimutan mo siya. Okay po? Kaya huwag natin itong gawin kapag mayaman na tayo ha. Pag meron na po kayong milyones, di ba? Alalahanin niyo pa rin po kami dito sa church. Ayan po. Okay? At sunod, pangatlo, sabi dito, don't use them to impress others. Ngayon naman, huwag mo naman din gamitin yung material na bagay para ipagmalaki mo sa iba. Di ba? Bibili ka ng bagong iPhone, di ba? Ano na yung sikat na iPhone? Ano ba yung bago ngayon na iPhone, di ba? Bibili ka, no? Tapos sabihin mo, ay, tingnan mo, ang ganda. Tapos meron po ako narinig merong isang lalaki, sabi niya dun sa pulubi sa niya, huwag mong hawakan tong damit ko, ha? Nakita mo tong botones na to? 1 million to. Ay, ilan yan? 10, di ba? 10 million yung botones. Botones pa lang yan. Alam mo ba yung lahat may nagmamalaki niya? Yung ganong bagay. Kaya pag meron po tayong material na bagay, huwag po natin ipagmalaki, ha, bebe? Kapag lumaki si Jerwin, di ba? Hindi niya pwedeng sabi, ay, lahat yung katabi yung bagkong yan, niyan, bigay ni Mayor, binili ko yan. Dahil million isa niya. Huwag mong ganun, di ba? Kasi, minsan, totoo po kasi yung mga tinuturo sa Once Upon a Time, di ba? Na kapag, Once Upon a Time lang yun, pero kung ang buhay, totoo talaga. Na kapag minsan, kapag yung pinagmayabang mo, di ba? Diyan ka din, malulugmok, di ba po? Diyan ka din babagsak. Kaya ibig sabihin, huwag po. Kasi kahit ang Bible, sinasabi yun na sinasabi dito na huwag kang magyabang kasi hindi mo alam ang kinabukasan. Di ba po? Kaya kung gusto mo lang i-impress, huwag mong gawin kasi hindi ka pagpalain ng Panginoon. Kaya pag pinagpala tayo, huwag gawin niya mga yan ha. Sabi, para lang sa sariling gain. Kung yumaman ka man sa magkakapatid, di ba? Di bigyan mo ng kotse, tig-iisa mga kapatid mo kasi mayaman ka naman, di ba? O kaya sabi doon, kung ano man yung meron ka, laging share. Share it to others. Alam niyo po, ang nagbibigay, siya ang mas lalong pinagpapala. Kaya ganun pong palagi. Kaya sa pangalawa, sabi din ha, huwag mo kakalimutan ng Diyos kapag may mga material ka ng bagay, yumaman ka na. At pangatlo, huwag lang para i-impress sa iba, ipagmalaki. Pangalawa naman po, sinasabi dito, una, yung material blessing. Pangalawa, ito naman pong physical blessing. Alam niyo po, sinasabi dito na gusto niyo po yun, kung mari po, nagkatrabaho ka. Pre-nomote ka, 8 hours a day ng trabaho mo. Ngayon, 12 hours a day ka nang magtatrabaho. Pero mataas sahod mo. Gusto mo yun? Meron pong sabi, thank you po, kasi nung hindi pa ako nagtatrabaho, hindi ko pa kilala si Mercury Drug. Hindi ko kilala itong mga gamot na ito, pero nagtatrabaho na ako, best friend ko na sila. Gusto niyo po yung gano'n, na dahil mga pera, dahil mga kayamanan, limpak-limpak, pero every Sunday nasa ospital ka. Gusto mo yun? Di ba ayaw natin yun? Kaya sabing physical blessing, ito po ay physical na pangangatawan natin. Ibig sabihin health. Alam niyo po, sinasabi dito, nung bata pa tayo, kung ano yung mga ginagawa natin, pinagbabayaran natin pag tumanda tayo. Kaya minsan, pero yung mga minsan naman, di ba, yung parang kumukulubot yung mukha, talagang, na-earn mo yan, di ba, sa pagtanda mo. Kasi kasama yun sa pagtanda. Yung parang, normal ba to na kapag tumatanda, dati ito nakatakbo ko, ngayon nakalakad na lang. Kasi po, tumatanda, umihina ang katawan. Pero ito naman po ang maganda. Tandaan nyo, ang nasa Panginoon, sabi doon, binibigyan ka ng mahabang buhay. Naintindihan po? At hindi lang po mahabang buhay, kundi buhay na maayos. Kaya po, di ba gusto ba natin na tumanda tayo dahil sa mga ginawa natin ng mga kabataan tayo ngayon, pinagdudusahan natin yun.
Pero ayaw po natin. Kaya ngayon, di ba, kung ngayon, umabot na po kayo sa edad na yan, ngayon nakiklaim niyo na po na, Lord, pengi po ako ng katawan na katulad ng sa bata. Alam niyo po, yung mga sakit daw po pala natin sa langit, meron din yan. Hindi sakit ha, meron ding sagot. Okay? Alam niyo po, sa langit daw po, kung wari ang atay mo, kakainom mo, di ba atay po ba yun? Yung sinusunog daw o baga. Kung ano man, bahala na kasi di ko alam. Sabi doon, kung wari dahil nag-inom ka nung mga kabataan mo pa, tapos nakilala mo si Lord ng mga 50 years old ka na, 60 years old ka na, hindi mo alam, wala nagturo nun sa'yo. Alam mo sa langit, marami pong panibagong organ sa loob natin na pwede nating hilingin. Na Lord, ano po talaga pinahamo ko po yung katawan ko nung kabataan ako kasi di ko po kita nakikilala nun. Kaya Lord, bigyan niyo po ako ng bagong atay. Lord, bigyan niyo po ako ng bagong baga. Ano man yung hindi okay sa inyo, Lord. Kahit ngayong puso, di ba? Kapag di okay sa inyo, parang ang daming broken heart. Nakabi dyan, pwede mong hingin kay Lord. Na Lord, ano po talaga, nalulungkot talaga ako, nasaktan talaga ako ng maraming tao. Pwede daw po natin yung hilingin sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, pwede tayong maglingkod kay Lord na malakas ang pangangatawan. Ibig sabihin po dito, pwede kang magtrabaho, pero hindi lagi may sakit. Di ba po? Kasi ang sakit, pinapalayas yan. Hindi binibaby. Ang sakit, kapag naramdaman masakit ulo, Jesus name, lumayas ka. Hindi, may sakit ulo ko, pahing gamot. Hindi po ganun. Kundi lagi mo agad ang gawin, talagang i-rebuke mo yan. Kasi kahit daw pang physical na pangatawan, pinagpapala ni Lord. Pero ba ako kilala, kahit po si Bishop nga po, yung Bishop namin, nagka-basketball pa yon. Di ba po? At alam niyo yung mga kasabayan niyang mga kabataang mga pastor, talaga naman, mas malakas pa siya. Sabi sa kanya, Bishop, ang lakas niyo pa rin. Kahit senior na po kayo. Gusto niyo po yung ganun? Kasi pwede natin yung hilingin kay Lord. Okay po? Ang physical na blessing, binibigay yan ng Panginoon sa ating lahat. At the same time, ito naman po ang practical. Ingatan mo naman din ang katawan mo. Hindi porket sinabing binibigyan ako ni Lord ng malakas na pangatawan, soft drinks, kape ng kape, yung kape ginawang tubig. Diba? A day. Ang ginawa, 8 glasses ng kape ang ginawa a day. Hindi naman po yun pwede, diba? Yung ingatan natin yung katawan ha. Huwag milk tea ng milk tea, huwag inom ng inom, huwag sigarilyo ng sigarilyo, huwag kumain ng mga yung mga nakikita natin street food sa labas, di ba po? Yung mga hindi safe, yung mga junk food, huwag naman po. Kaya sabi dito, ito po ang 3 ways to receive physical blessing. Una, sabing way dyan ay glorify God in your body. Gusto mo bang lalo kang palakasin ni Lord? Lagi mo ipag-pray na, Lord, pag may sakit po ako, lagi ko sasabi, Lord, pagalingin niyo po ako kasi gagamitin niyo pa po ako para po makapag-share, para makapaglingkod po sa'yo. Ganun palagi. At kapag sabi dito, sabi dyan, ito ang dapat mong gawin. Para ikaw, yung katawan mo ngayon, di ba, lalong palakasin ni Lord, i-glorify mo si Lord sa body mo. Ibig sabihin, gamitin mo yung katawan na yan, yung lakas mong yan, para sa Panginoon. Kung kaya mo palang pumalakpak, go, pumalakpak ka. Kung kaya mong sumigaw para awitan si Lord, go, awitan mo lang siya. Kasi baka dumating ang panahon, di ba, na kunin na yon. Na meron po akong kilala na sabi niya dati, song leader po siya. Tapos alam niyo po, hindi niya na yun pinagamit kay Lord, na wala na siya sa church. At yung nangyari, kumakanta lang siya sa mga videoke. Hanggang dumating po ang Panginoon, dumating ang time pala na kung saan yung maganda niyang boses nasira. Kakainom niya, kakaalak niya. At alam niyo po, hindi na siya nakapaglingkod sa Panginoon. Kasi nanghina na yung katawan niya. Kasi ano pong nangyari, alam niyo po, the more na pinapagamit natin kay Lord ang katawan natin, pinapalakas to ni Lord. Parang, gantong taon, edad ko pa lang, pero may nararamdaman na ako, Lord, gusto ko pong gamitin to para sa inyo. Di ba, alam niyo po, magiging testimony po yan sa atin na lalo po tayong lalakas. Kaya lagi po nating i-glorify, lagi po nating papurihan si Lord, kahit sa mga katawan niya. Sabi diyan, hindi ba ang katawan ninyo ay templo ng banal na spirito na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Ibig sabihin, alam niyo, para po hindi natin pahirapan yung katawan natin, sila po yung sinasaktan yung sarili, isipin niyo palagi, hindi pala to akin, kay Lord to. Hindi niyo po pwedeng sabihin, my body, my rule. May rule, yung may nasabi nila, katawan ko to, ako bahala gumawa ng sarili ko, gusto ko sa katawan ko, hindi po. Para po maisip nyo, hindi mo sasaktan ang katawan mo, hindi mo pahihirapan yan, lagi mong isipin para kay Lord yan. Para di ka magpupuyat, hindi ka magagawa ng kung ano-ano, at hindi mo lantakan kung ano-ano yung mga hindi talaga pwede sa katawan natin. Okay po yan? Okay? Next po, sabi dito, pangalawa, ano po ang pangalawang way? Follow God's standard of living.
Sabi po dito, i-follow natin kung ano ang sinasabi ni Lord. Diba? Sa pag-glorify natin kay Lord, ano po ba ang gusto ni Lord sa atin? Ito po yan, sa Romans 12, 1-2. Sabi din, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Hindi niya lang sinasabi, nakikiusap na po. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, napakaraming pagkakataon. Diba po? Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Sabi daw po, ibigay natin ang sarili natin kay Lord. Na Lord, ito pong buhay na to para po sa iyo. Alam niyo po, paano niyo po ibibigay? Sabi doon, yung mata mo para kay Lord. Kaya yung mata mo, ang titingnan ba niya? Nangapangit ang titingnan ba niya? Nalalaswa ba? Mga lahit ba yung matang yan? Hindi po, di ba? Kasi para kay Lord. Yung bibig mo ba, magkikismis ba yan? Magsasabi ba yan ng mga salitang masakit? Hindi po kasi para yan kay Lord. Na ibig sabihin, kung ang katawan ay para kay Lord, ano yung mga mabubuti? Ano yung magaganda? Ayun ang gawin mo. At sabi po dito, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Ano daw po ang huwag nating tularan na pag-uugali ng mga tao sa mundong ito? Pag sabi po kasi makamundo, ito po yung mga taong hindi kinikilala ang Diyos. Sila po yung mga taong wala silang pakialam kung may Diyos o meron, meron o wala silang pakialam kung nasaktan ba nila ang Diyos. Ganun po ang mga sinasabi dito na huwag daw natin tularan ang mga tao sa mundo. Yung mga taong lagi na lang gumagawa ng masama, huwag daw po natin tularan. Sabi diyan, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Kasi ang isip natin, madumi po yan. Kaya nga pong tinuturo, kaya nga pong mga bata na hanggat maaari, huwag sanang magka-cellphone pa muna. Kasi yung mga cellphone na yan, hindi po maganda ang naidudulot niyan sa kanila. Hindi mo alam, kaka-scroll, kala mo video lang na pinapanood. Minsan kala mo, Roblox lang yon, kala mo, SpongeBob lang, kala mo cartoons lang. Pero may mga cartoons na tinuturuan pala yung mga batang pumatay. Meron pang mga cartoons na, bakit ganito na yung mga cartoons? Nakakatakot naman to. Nakikita niyo ba yun? Kung napapanood niyo po yung mga pinapal ng anak niyo. Kaya nga po ang safe, talaga na panoorin sa video, di ba? Yung mga awit pang bata na kung saan pang kay Jesus, di ba? Yun yung mga ipanood niyo sa kanila. May mga naman, Superbook. Ayun ang panoorin natin sa kanila. Di ba po? Kasi hanggat maaari, yung tinuturuan na agad ng haral na ngayon. Kaya kami dito hanggat maaari, wag talaga. Kasi malay niyo po, di ba? Lalagay niyo pa sa YouTube, for kids only. Meron pang ganun, di ba? May mga pwede tayong restriction. Pero may mga nakakalusot dyan, di ba po? Yung nga daw po, yung tungtong sahur, di ba? Yung tralala, ganyan. Ayun. Kung memorize nyo yun, sabi doon, may isang kwento na meron daw anak nanood ng ganun. Tapos nanonood siya nun, tapos akala niya nakakatawa lang yung pinapanood na yun. Maya-maya daw, yung anak niya, tumitingin na sa pintuan, tapos sabi, may darating po sa bahay natin. Tapos parang kakaiba, nabibirduhan daw yung nanay. Bakit ganito yung anak ko? Binubuksan niya po ito tuwing madaling araw. Kasi may i-welcome daw siya. At ano po yun? Gawa po yun ng demonyo, di ba? Bad spirit yung ganun. Kasi sino ba namang matinong tao na dapat tulog na yung anak mo, madaling araw gising pa. Di ba po? Kaya hindi po gawa yun ng normal o matinong tao. Ayun po ang meron sa mundo, kaya mag-ingat po talaga tayo. Kaya sinasabi dyan, tsaka yung isip po natin, lagi tayo magbasa ng Bible kasi ang isip mo pwede kang mag-alala palagi dyan eh. Yung isip mo, kung ano napanood mo, nakita mo, ay, ganito na pala, ay, nag-break na pala si ganyan. Ay, ganito pala, di ba, napaisip ko pa yung chismis nila, nalaman mo pa, di ba? At ang nangyari, hindi mo naman buhay, di ba, nakiki-join ka, di ba po? Nakiki-comment ka pa, ay, kaya kayo nag-break kasi masama kang babae. Di ba, mga ganun pa yung mga tao. Pero alin po, ano po yan, ang unang tinatarget ng mga social media natin o ng ating mga cellphone, di ba po, ang ating isip. Kaya i-guard natin yan ng Word of God. Lagi makinig ng Christian na song. Wag na yung mga kung liligaya ka, tsaka yung kantang, yung tukso, layuan mo ako, di ba? Yung mga ganun. Kasi ang negative po ng mga sinasabi, meron pa mga kanta, may mura, meron pa, di mo maintindihan, nagarap, pero nagmumura, tapos, basta nakakatawa talaga yung meron pa pong kanta, di ba? Yung after mo daw kantahin, magpapakamatay ka na, di ba? Parang nakakalungkot yung gano'n na parang dahil wala silang Jesus, hindi nila alam na dapat pala hindi na ito pakinggan. Minsan yung mga love song naman kayo papakinggan, okay lang naman siguro to. Pero lagi nyo pa rin isipin, kung okay man yun, mas okay pa rin yung Christian song. Okay po? Kasi para mas naging maayos talaga isip natin. At so nasabi po dito, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng mga isip
para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Para daw po malaman natin ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Hindi lang daw po sabi niya hindi lang mabuti, hindi lang perfect, ganap, kundi kalugod-lugod. Then ibig sabihin, gusto ni Lord. Di ba? Kalooban niya. Lagi niyo pong isipin kapag nag-i-scroll kayo ng cellphone, nanonood kayo ng TV, kapag may napanood kayo may mura, tingin niyo ba napangiti si Lord? Ay, nagmura si napangiti ba si Lord? O kayo napangiti kayo kasi nagmura yon. Dapat pag gano'n yung napapanood nyo, ay, next. Hindi yung paray parinig nyo pa sa iba yung pa. Dapat i-next mo na kasi hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya malalaman po ninyo kung karapat dapat sa Diyos. Kasi alam nyo po, ang physical na pangangatawan ay apektado sa ating kaloob-looban. Naintindihan? Kung lagi kang nag-i-scroll ng cellphone, lagi kang nagpupuyat sa panood ng ganito, ang utak mo, di ba, mapupuno na ganun. Di ba, meron akong naparinggan, sabi niya, kakanood mo ng mistress o may kabit na marathon, di ba, o na movie. Yung asawa mo pag-uwi, sa kagaling. O bakit ganyan amoy mo? Baka ng babae ka, Di ba kakanood ng babae ko, naging na siya, hindi mo na maintindihan, di ba po? At alam natin, nakakaiba kasi talaga. Lahat, paglabas natin, isip natin, pag may nakitang 100, baka prang-prang to, mamaya, mabidyohan ako. Minsan yung mga ganun na po, di ba, na baka ganyan. Kaya kanood natin ang mga ganun. Kaya kung alam natin hindi naman yun maayos, di ba? Kung may nakita mo tayong wallet, may nakita kang picture, balik mo sa may-ari. Para kung prank man yun, di ba? At least maayos, hindi tinabinusa mo na, mali din naman yun. At kahit wala pang video, di ba? Gawin ang tama, ang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Okay po? Kaya mabuhay tayo ang standard ay kay Lord, Tama ba itong ginagawa ko? Tama bang magkaroon ako ng puot sa kaibigan ko? Magkaroon ako ng puot sa kaklase ko? Tama ba yung magalit ako sa kanya? Kung hindi yung standard ni Lord, hindi. Magpatawad ka agad. Okay po? At letter C, abstain from fornication. Ito pong sinasabi, ang katawan niyo po, alam niyo po, nakakalungkot sa Pilipinas. Alam niyo po kung bakit? Kasi sabi doon 500% ng mga tao sa Pilipinas merong AIDS. Di ba? Ibig sabihin, ano yung AIDS? Ito yung pag-i-intersect, di ba, ng babae at lalaki, babae at lalaki. At sinasabi, nakakakuha daw po talaga ng sakit kapag nga daw po ang lalaki at lalaki, tsaka babae at babae. Kaya ibig sabihin daw po, yung mga bagay na to, na hindi mo naman asawa pero pinapatulan mo, di ba? Hindi mo naman kung sino-sino pinupuntahan mo. At sabi doon, anong sinisira? Every time na ginagawa daw yun, ito daw pong katawan natin. Kaya ibig sabihin, kaya anong sabi? Walang gamot sa AIDS. Kaya nga, di ba, lagi na sinasabi na, kasi natin, ipasa na natin yung pagtuturo ng mga sex organs sa mga bata, ipasa yung mga ganito ganyan. Pero katotohanan, kaya naman talagang maiwasan yan kung meron daw po talagang Bible ang mga kabataan. Di ba po? Kaya minsan, di ba, yung mga sinasabi natin na, kung gusto nyo magturo sa anak nyo, yung church po para maingatan sila, o yung mga sa labas. Di ba, parang bibilang ka lang ng taon. Ilan taon yung anak mo? 11? O sige, pag 15 yan, tingnan natin kung buntis na yan o hindi pa. Kasi hindi mo pinapaalagaan na imbis nag-aalagaan ng church, imbis na nagagabayan ng Bible. O kung hindi man ng church, iba Bible, ilapit mo kay Jesus, di ba? Kasi sinasabi po dito na ang dami ng mga tao ngayon, ayan na, normal na lang po sa kanila. Ang kasal sagrado, pero ngayon wala na nagpapakasal. Tama po? Di ba? Pero hindi po against sa mga nag-live-in, Pero hanggat maaari, dapat talaga, may kasal tayo kasi may pagpapala sa kasal. At ngayon kasi nagkakaroon ng kasalanan, bakit daw? Kasi tinatawag na fornication, ang bagay na yan kung hindi mo asawa yan. Naintindihan po? Kaya sinasabi dito na bakit kasama siya sa physical na blessing. Kasi po, sinasabi doon na pinapatay daw po ang katawan natin, sinisira ang katawan natin na mga bagay po yan. Kaya ang AIDS, di ba, magulat ka na lang, namatay na yung ganito kasi may AIDS pala yun. Tapos nakahawa pa sa iba. Tapos nakikita natin na may nag-manifest yung yung sakit sa katawan niya. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Kaya nga po si Job, naalala niyo po yung kwento ni Job, sabi sa kanya ng mga kaibigan niya, hindi po siya nag-commit niyan, Sabi po sa kanya ng mga kaibigan niya, alam mo bakit ka may sakit? Kasi may kasalanan ka eh. Pero alam niyo, sabi ni Job, wala siyang ginawang masama. Pero totoo po yun. Pero ang unang panahon talaga, minsan, isa daw po sa mga dahilan bakit tayo nagkakasakit, kasi meron tayong kasalanan na ginagawa. Ito lang dapat nating gawin. Isabi doon, i-repent mo yun kay Lord, at ngayong alam mo na mali pala yun, hingin mo ng tawad sa Panginoon. Okay po? Kaya sabi diyan, nang sa gayon yung kasalanan,
yung sakit, mawala. Kaya nga ano po ang unang ginagawa ni Lord kapag may sakit ang tao? Ito po, alay ko pong papaalala sa inyo, anong ginagawa ni Jesus kapag may sakit ang tao? Lagi niyang sinasabi, di ba? You are forgiven. Alam mo kung bakit? Kasi may kasalanan pala. Pwede namang sabihin, bakit you are forgiven, sinabi niya, hindi sinabing you are healed. Kasi bago ka daw muna pagalingin ni Lord, kailangan patawarin ka muna. Kasi may demonyong espiritu pala dyan na pumasok sa'yo. Bakit lagi masakit puso mo? Kasi meron ka palang galit. Kaya sabi ni Lord, you are forgiven. Patawarin mo yung may galit sa'yo, patawarin mo yung nakagalit mo, at patawarin mo ang sarili mo. At after nun, sabi niya, ngayon, magaling ka na. Ganun pong palagi. Kaya sa katawan natin ha, hindi po yan normal ha, hindi normal na may sakit tayo, pwedeng sa demonyo yun, di ba? Paalisin po natin. Pwede natin sabihin na, dati hindi ko alam yung tong sakit, akala ko ganito lang talaga yun sa katawan ko. Pero ngayon na alam ko nang merong Jesus, pinapalayas na kita sa katawan ko at ikaw, si Jesus na ang mabubuhay dito. Okay po, kaya pag may sakit ka, personal, you can rebuke it personally. At sabi din po dito, 1 Thessalonians 4:3-4, nais ng Diyos na maging banal kayo. Kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan. At syempre, ito sa mga mag-asawa, pero syempre, tayong mga kabataan, tayong lahat dito, di ba? Kung alam natin yan, dapat ayusin natin yung mga sarili natin sa Panginoon. At isa po kasi yun sa mga pwedeng mag-hindrance sa physical na pangatawan natin. Dapat physically fit ka talaga, kasi kahit daw po alam niyo po, kahit po kayo, mag-exercise kayo lagi-lagi, pero kung alam niyo pong laging masakit puso nyo, parang laging may sa inyo, hindi rin daw po tutugma yun. Kasi ang kailangan nyo talaga, palayasin yung demonyo tsaka magpatawad. Ayusin, humingi rin ng tawad. Lagi po natin itong gawin, humingi ng tawad kay Lord. Lord, kung kabataan ko po, ang dami ko pong sinayang sa buhay ko, kung meron po akong mga ginawang mali, hiningi ko po yung tawad sa iyo. At alam niyo po ang Lord, mapagpatawad po siya. Okay? Kaya ngayon pa lang, hingin natin ang tawad din sa Panginoon. At sunod po, dito na po tayo sa last, sa spiritual blessing. Hindi lang po sabi diyan, hindi ka lang merong material na pagpapala, hindi lang ikaw mayaman, tapos hindi ka lang maayos sa kalusugan, di ba? Hindi ka laging nagkakasakit. Sabi dito, pinagpapala ka rin spiritually. Alam niyo po, sabi dito, kailangan ito ang pinaka number 1 natin. Okay po? Sabi, from the inside, out to outside. Na ibig sabihin, pag maayos daw po ang kaya hinuli ko siya, kasi ito talagang dapat meron tayo. Sabi diyan, pag maayos ang loob mo, lumalabas yun, nag-manifest yun sa buhay mo. Ano pong sabi? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Diba? Kaya nga daw po sabi, malalaman ng isang tao kung sino yung crush nun, diba? Nung classmate niya, ay buka bibig niya si ganito, siguro crush niya yun, diba? O sa mga kabataan yun. At sa atin naman, kapag binanggit yung pangalan nito, kumara sa mga matatanda naman sa atin, diba? Pag binanggit yung pangalan to, kapag positibo yung sinabi mo sa taong yan, that means maayos puso mo sa kanya. Pero pag negative, that means galit ka sa kanya. Kaya ibig sabihin, kailangan mong ayusin muna yung loob, yung spiritual. Kaya pala kailangan pumasok muna si Jesus. Di ba tinuro ko sa inyo last time, na hindi nyo pwedeng gawin ganito ha? Nilinisin nyo muna sarili nyo, bago nyo papasukin si Jesus. Ang kailangan nyo gawin, papasukin nyo muna si Jesus, nang sa gayon, maging malinis. Kasi hindi nyo kaya yung linisin ng sarili nyo. Kung may darating dito, prostitute, o magnanakaw, parang pumapatay, talaga naman serial killer. Diba? Pwede mong papasukan yun sa church. Kasi pag nakakilala yun sa Lord, hindi mo alam kung anong kaya nung gawin. Hindi kayang gawin na pumatay ha, kundi hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin na pagbabago. Sabi nga sa Bible, alam niyo po, merong dalawang umutang. Yung isa, nangutang ng 50 pesos. Kumari lang po 50 ha, pero dinaryo yung sabi doon. Yung isa naman, nangutang ng 500 pesos. O ang tanong ng Diyos, apos silang dalawa, parehas pinatawad ng kasalanan nila. Sabi, sa palagay nyo, sino ang pinakamas mamahalin ang Panginoon? Yung maliit yung utang o yung malaki yung utang? Anong sinagot nila sa Bible? Sabi, yung malaki yung utang. Di ba? Parang ikaw sa loob-loob mo, 5 million utang mo, pinatawad. Wala ka ng utang, sige na, wag mo nang bayaran. Di ba ang saya nun? Ganon din daw po sa taong makasalanan. Na ibig sabihin, kaya nga po, daw pong meron sa church? Mga taong makasalanan. Mga taong hindi perpekto. Mga taong humihingi ng tulong sa Diyos. Kaya sabi doon, ganon din sa atin, kaya itong dapat unahin natin. Gusto nyo mapagpala, may spiritual blessing ang Panginoon. Naintindihan po, pero
sino lang ang nakaka-receive ng blessing, ng material tsaka physical? Lahat ng pinapasok si Jesus sa puso nila. Kaya pala tong taong to, kahit hindi naman siya ganun kayaman, pero laging nakangiti. Di ba? Kasi ibig sabihin, laging masaya, laging parang walang problema, kasi ito, maayos spiritual niya. Naiintindihan po? Akala po natin ang kayamanan, yung fame, yung may nakikita, that may kotse ka, may mansion ka. Alam nyo, after na lang yun, blessing na lang po yun. Ang totoong kayamanan talaga, yung meron kang Jesus. Okay po? Kaya sabi sa spiritual blessing, as thy soul prospereth. At kahit yung puso mo maayos, di ba po? Di ba napakasagana o napakasayang tingnan? O sabi makasama yung mga taong Kristiyano na kung saan naman talaga maayos yung puso. Di ba po? Kaya sabi po dito, sige, pakinext na po natin. Ito, 7 ways to. Kaya makinig po tayo, tatlo-tatlo lang eh. Ngayon ipito natin kasi pang-spiritual to. Sabi dyan, 7 ways to receive spiritual blessing. Ano naman po ang mga marireceive natin spiritually kay Lord? Sa Psalms 34 natin mababasa yan. Una, sabi dyan, when we seek Him. Sabi dyan, kapag daw po, meron tayong spiritual na blessing kapag pala sinisik natin siya, inuuna natin siya. Sabi sa kanta, di ba, o sa Bible din, sabi doon, early in the morning and late in the night, I will seek you. Na ibig sabihin, pagising mo pa lang sa umaga, hinahanap mo agad ang Diyos. Hindi hinahanap yung pagkain. Pagising sa, pagkain, hindi ganun eh. Pagising mo sa umaga, hanap ang Diyos, di ba? Kahit nga upo ka lang eh. Lord, thank you po sa araw na to. Salamat po sa mga pagpapala at sa mga ibibigay mong pagpapala. Lord, salamat po sa buhay ng pamilya na meron ako. Di ba ang saya po ng gano'n na nag-thank you ka kay Lord? Kahit minsan pagising mo sa umaga, ang ingay talaga ng mga anak mo, kaya ng asawa mo, di ba? Pero dahil nga payapa ka, kahit na ingay siya, pray ka pa din, Lord, salamat po sa ganito. Lord, salamat sa ganyan, di ba? Kasi inaayos ni Lord yung puso mo. Sabi niya, ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Na ibig sabihin, alam niyo po na kapag inuuna natin si Lord, ano man yung mga kinakatakutan natin? Kinakatakutan niyo ba yung mga bills? Parating na, malapit na mag-15, malapit na mag-30, di ba? Pero tandaan niyo, ano man ang takot na yan, mawawala yan. Kasi pag spiritually ka na maayos, lahat ng bagay na yun, tinitingnan mo lang na as is. Titinan mo, yung problema, normal naman talaga yan, dumarating talaga yan, tao kasi ako eh. Di ba? Na parang pag may dumating na problema, hindi ka iyak-iyak, ganito na po, hindi ko na po kayang mabuhay, hindi ganon. Problema lang yan, come and go lang din yan. Di ba? Dumarating talaga yan. Yung mga bayarin natin, yung mga inutangan natin, dumarating talaga sila, inutangan mo sila eh. Magulat ka kung di sila dumating, di ba? Pero, lagi mo tandaan, babayaran mo sila, at the same time, di ba, magkakaroon ka ng maayos na puso sa Panginoon. Lagi po, sabi rin po kasi ng Bible, kapag inuna natin si Lord, ang lahat ng bagay, idaragdag niya sa atin. Okay po, kaya ngayong Sunday, dahil inuna mo si Lord, i-claim mo na ang blessing mo ha, kapag sinunod mo ang kanyang mga utos. Sunod na pangalawa, sabi dyan, when we cry out to Him. Ano daw po ang spiritual blessing kapag umiiyak ka na kay Lord? Kapag hindi mo na talaga kaya. Alam niyo, hindi po masamang umiyak ha. Pwedeng-pwede yun, lalo na kay Lord. Alam niyo po, sabi nga sa Bible din, hindi matiis ni Lord yung iyak natin. Kaya nga po minsan, pag umiyak ka na, Lord, bigyan niyo na po ako ng ganito, kailangan ko na pong mabayaran, kailangan ko na pong mag-enroll yung anak ko, ganyan-ganyan. Kaya alam niyo ang nangyayari, talagang binibigay ng Panginoon. Kaya sabi yung we cry out to Him, ito po yung ipinag-pray, nag-pray talaga tayo sa Panginoon, tumatawag tayo sa Diyos. Sabi niya, noong wala akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Kailan daw po, nung panahon wala siyang pag-asa, iniwan ng lahat, walang trabaho, walang pamilya, walang kahit sino, pero thank God, merong Diyos. Sabi niya, ako'y kanyang pinakinggan at piniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Kaya alam niyo po si Jacob, kanina Sunday School, tinuro yun sa inyo, di ba? Alam niyo po, meron siyang prayer eh. Sabi niya na, Lord, susunod po ako sa inyo. Basta ingatan niyo lang po ako dun sa lugar na pupuntahan ko, sa lugar ng nanay ko. Di ba? Anong ginawa ni Lord? Iningatan, tsaka pinagpala talaga si Jacob. Kasi dapat ganun din po tayo. Na lagi tayong humiling sa Panginoon, lagi tayong tumawag sa Diyos. Pangatlo, sabi diyan, when we trust Him. Ano daw po ang spiritual na blessing kapag pala nagtitiwala ka na kay Lord? Na parang, alam mo, lahat ng bagay, alam mo may gantong pangyayari, pero ibibigay mo ang tiwala mo sa Kanya. Ano po yung pagtitiwala? Ito po yung sinasabi na kahit anong mangyari, sasandan ka lang kay Lord.
Di ba? Sabi nga yung storm, nawawala po ba yon? Di ba hindi naman po? Sabi dito, nawawala siya. May mga nawawala talaga, pero dumarating din siya, di ba po? Pero sabi sa bayan, sabi po dito, ang pinaka-pinuturo dyan, matuto daw po tayo magtiwala even in storm. Kasi alam niyo, si Jesus, hindi naman po niya inalis yung storm sa buhay ng mga disciple, di ba? Anong sinabi niya? Tumigil. Tumigil lang. Sabi niya sa nung binabagyo sila, di ba? Sabi ng mga disciple, Lord, wala ka bang pakialam sa amin? Hindi mo ba kami mahal? Gusto mo na ba kaming mamatay? Tapos gumising na si Lord. Sabi niya lang sa storm, stop. Di ba? Hindi niya sinabing, ang ginawa niya lang, tumigil lang. Ibig sabihin, pinahinahon niya lang yung storm. Ibig sabihin, ganoon din po tayo. Kapag bumabagyo daw po, ano ang gagawin mo? Isa ka ba sa mga nagpapanik na, kawawa, ikaw ganyan. O ikaw yung natutulog kahit ang lakas ng bagyo. At alam niyo, dapat daw po maging agila tayo. Alam niyo po kung anong ginagawa ng agila? Ang agila, kapag dumating ang storm, hindi niya lang daw po nile-level sa clouds yung paglipad niya. Tinataasan niya yun. Ibig sabihin, nandyan yung bagyo, tataasan niya. Nang sa gayon, doon meron siyang kapayapaan. Ganon din yung gawin natin. Sabi nga, di ba, ang turo po sa amin, wag mong kontrolin yung hindi mo kayang kontrolin. Naintindihan? Sabi mo, Lord, nagtitiwala ako. Nagtitiwala ka. Pero, wag mong kontrolin yung hindi mo kayang kontrolin. Kung wari, ganito. Meron daw pong tao na umaaway sa iyo. Kontrolado mo ba siya? Di ba hindi po? Kontrolado mo bibig niya kapag inaway ka niya? Hindi. Pero anong kontrolado mo? Yung bibig mo. Nag-iingay siya, nang-aaway siya. Tatahimik lang ako. Nang sa gayon, sabi dito, nang sa gayon, hindi ka magkagulo. Okay? Ang pagtitiwala kay Lord, sa Kanya, kay Lord mo binibigay. Lord, ikaw na lang po ang bahalang umunawa sa Kanya. Kung alam mo, hindi kayo pagkakasundo ang mag-asawa, o kaya mga kapatid, di ba? Lagi mo lang sabihin kay Lord na, Lord, ikaw na po ang bahala sa Kanya. Kasi sabi dito, di ba, subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Ano daw po ang tao na mapalad? Naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Kaya ano man ang kinabukasan, wag po nating alalahanin. Sabi nga po sa Bible, hayaan mong ang bukas ang maglala sa sarili niya. Diba? Sabi doon, mabuhay ka one at a time. O ngayon, umaga, ay mga tanghali na, ano ang tanghalian namin? Diba? Ayun lang ang intindihin mo. Mamaya na yung mamaya. Diba? Hindi yung bukas, umaga pa lang, pagkagising mo sa umaga, ano kayang kakainin na yung bukas? Hindi yung ngayon inalala diba? Lahat yung ngayon muna. Kaya sabi po sa Bible, hayaan mong ang bukas ang umalala sa Kanya. Ba't may naalala ang bukas? Kung bukas wala ka na pala. Diba? Wag naman sana. Sabi nga ni Bong Saking, diba? Sabi niya kasi, basta meron siyang sinabing, kung hindi man ako makakain ngayon dito sa lupa, hindi ako mag-aalala. Kasi baka doon na ako kumain sa langit. Diba? Kaya ibig sabihin, tsaka sabi nga po, diba, sa pag-aalala, tumangkad ka ba? Abay naman, kung ganun pala, sana tumangkad na po tayo, diba? Ay, natatangkad na mga Pinay, diba? Kasi nag-aalala silang palagi. At sabi doon, meron bang nadagdag sa buhay mo na nag-aalala ka? Diba wala naman? At sinasabi nga po yung rocking chair, ano pong ginagawa ng rocking chair? Tutumba-tumba lang, diba? Ano ba yun? Nakapunta ba yan sa malayo? Hindi. Kaya pa nag-aalala ka, ganito lang. Nag-aalala ka, nag-wave ka lang, wala namang nangyari. Kaya ibig sabihin, kung di mo kayang kontrolin, hayaan mo na lang. Ang gawin mo, magtiwala ka kay Lord. Kung kaya mong kontrolin ang buhay, gawin mo. Kung hindi mo naman kayang gawin, hayaan mong si Lord ang gumawa. Naiintindihan? Hindi yung gawa ka ng gawa, isip ka ng isip, paano ako makabayad ng bill, ganyan. Isip ka lang, hindi ka naman nagtrabaho, di ba, o kumilos. Kung wala kang kayang gawin sa oras na yun, mag-break ka. Lord, tulungan niyo po ako. At si Lord ang bahala sa ating lahat. Letter D, when we fear Him. Ibig sabihin po ng fear, hindi po, ang Tagalog nito ay takot. Na ibig sabihin po kasi ng we fear Him, hindi po ito yung takot na natatakot ako sa Diyos, kaya ayoko magsimba. Hindi po ganun. Ang takot po na meron dapat tayo sa Diyos, ito po, takot na kung saan ayaw mong mawalay sa Diyos. Ayoko mawalay sa Panginoon. Ayun yung takot dapat na meron tayo. Pag may fear, takot kang gumawa ng kasalanan. Takot kang masaktan si Lord. Ganun po dapat ang fear na meron tayo sa Kanya. Sabi po kasi dito, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay saan daw? Sa mga may takot sa Diyos. Pag may takot ka kay Lord, binabantayan ka niya. Kaya pala hindi ka napapahamak. Kasi meron ka palang fear of God. Si Lord pala, ang anghel niya para nagbabantay sa iyo. At sabi yan, at ipinagtatanggol niya sila
Napansin nyo, pinagtatanggol daw sila. Ibig sabihin kay Lord tayo umasa. At sabi sa 9, kayong mga hinirang ng Panginoon. Claim natin yan, tayo yan. Matakot kayo sa Kanya dahil ang mga may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Ang galing, no? Nakakatuwa po, no? Ang merong fear of God, hindi kukulangin sa Kanyang pangangailangan. Grabe, no? Umasa ka na nga kay Lord, di ba? Sumandal ka na nga sa Kanya, nagtiwala ka na nga sa Panginoon. Sabi, siya pa ang bahala sa atin. Kaya ito po yung takot, ha? Dapat ito po ang magkaroon kayo, ang fear of God na meron kayo, matakot tayong hindi natin masunod si Lord. Matakot tayong masaktan natin si Lord. Matakot tayong ayokong hindi makapagsimba kasi ayokong mawalay sa Panginoon. Laging ganon. Gusto natin laging nakadikit kay Lord. Okay po ba yon? At sunod po, number 5, sabi dito sa letter E, when we keep from lying. Alam niyo po ba, kapag daw po tayo tumitigil na sa pagsisinungaling, nagkakaroon ng spiritual blessing. Alam niyo po bakit? Sabi daw, katagalang namin to, sinasabi namin sa mga tao, hindi ka talaga nagsinungaling, liars go to hell. Diba? Sa liars go to hell. Sabi po sa Bible, ang sinungaling, mapupunta ng impyerno. Grabe naman yun, ang sinungaling lang, punta agad ng impyerno. Ganun po kalaki ang kaakibat na kabayaran sa pagsisinungaling natin. Pumunta ka sa isang bahay, di ba? Kumain ka na, tapos pumunta ka sa kabila. Kumain ka na ba? Pero nakatawang masarap yung pagkain. Ay, hindi pa po. Di ba? Ang tawag doon, sinungaling na, gluttony pa, matakaw pa, di ba? Kaya ibig sabihin, dalawa patuloy ang nagawa niya. Di ba po? Kaya ibig sabihin talaga, i-mindset natin sa isip natin yon. Dapat sa isip mo palagi na hindi ka mag-sinungaling. Ano man ang mangyari, ha? Kasi hindi yun maganda. Sabi po dito, iwasan ninyo ang masamang pananalita at pagsisinungaling. Kasi ayaw po yan ng Diyos. Ang taong sinungaling, ayaw yun ng Panginoon. Be always honest. Maging honest ka rin kay Lord. Kung wala ka talagang pera ngayon, Lord, wala po talaga akong pera, bigyan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Lord, masakit talaga yung puso ko, ayusin niyo po ako. Ganun palagi, hindi yung nagpapanggap pa po tayo. Minsan para may pagmalaki natin sa tao, di ba? Ano naman daw po yung napagmalaki mo sa tao, pero hindi naman totoo sa puso mo. Di ba po? Parang ang hirap din naman po ng gano'n. Okay na maging honest. Ang mahalaga, totoo kay Lord, di ba po? Nang sa gayo, magpala tayo spiritually. Kasi ang taong naging sinungaling, naku, hindi mo na alam kung pagkakatiwalaan mo pa ba. Gusto po niyo po ng gano'n, nakilala tayo bilang sinungaling. Di ba ang hirap po na, ang hirap magtiwala sa taong sinungaling. Kaya wag natin yung gagawin kasi kahit ang Bible, ayaw niya po. Isa po yan. Sasabi doon sa 7 ayaw ng Diyos ang sinungaling. Okay, nakasalanan. At sunod po, when we turn from sin, do good and seek peace. Ibig sabihin, kapag daw po pala umalis tayo sa kasalanan, tapos ginagawa natin ang mga bagay-bagay na kalooban ng Panginoon, sabi diyan, umaayos ang ating spiritual life. Alam niyo, lagi yung gusto niyo bang laging mabago ang buhay niyo? Laging parang, Lord, lagi kang matulungan ni Lord, lagi mo siyang kasama. Sabi dito, iwasan mo na. Hindi lang pala iwasan, layuan, alisin. Sabi nga po, ang kasalanan daw po, layuan natin 180. Paano yung 180? Ibig sabihin, talikuran. Ito ang kasalanan, tatalikuran mo na. O, pag tinalikuran, nakikita pa po ba? Hindi lang. Ibig sabihin ng talikod, kahit kumanto ka pa, ito lang nakikita mo. Pero yung kasalanan, hindi mo nakikita. Ganun po ang gawin natin para magkaroon tayo ng spiritual na blessing, ha? Kasi sabi dito, kapag nabubuhay ka sa kasalanan, hindi ka mababago ng Diyos. Naiintindihan po? Kapag nabubuhay ka sa kamalian, hindi papasok ang Diyos sa iyo. Kailan ka na magkakaroon ng spiritual na blessing? Kapag daw po, inalis mo lahat ng mga yon sa iyo. Yung mga kasalanan na yan. Kaya sabi niya, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ayan, sabi dito sa pampito, when we have humble hearts and serve Him. Ito po talaga, alam niyo po, ang lahat ng mga talagang lalapitan ni Lord kung sino, yung mga mayroon pong pusong mapaglingkod. Tsaka puso na mapagpakumbaba. Alam niyo, sabi nga sa amin, kahit daw napakatalino mo, kahit napakarunong, napakalakas niyo po, pero kung wala ka naman pong humble na heart, at saka pusong mapaglingkod, wala din daw po yun. Diba? Sayang lang din. Naiintindihan? Kaya tayo po, alam niyo po, ito ang pinakamaganda sa atin. Alam niyo po, tuwing sinasabi natin kay Lord na, Lord, wala po talagang kakayanan.
Lord, mahina po talaga ako. Sinasabi ng Bible, di ba naman, we are weak, but He is strong. Na lumalakas ang Diyos sa atin. Mahina ka ba? Di mo ba kaya? Ako kaya ko. Yun sasabihin sa atin ni Lord. Kaya pag may humble heart ka, sila lagi yung mga taong panalo, sila lagi yung lagi daw na kinalulugan ng Panginoon. Kaya diba, ano man daw po ang makuha natin, ano man ang makuha niyong mga achievements sa mundo, manatili kang naglilingkod sa Kanya. Ano man daw po ang gawin mo, huwag mong kalimutang maglingkod sa Diyos. Alam niyo po, yung sa CCF nga po, lagi sa amin yung inahalimbawa, na yung seaman, yung lawyer doon sa CCF, mga lawyer po yung malakas pong ganap pa. Alam niyo po kung anong trabaho nila, usher. Ay, welcome po sa church. Di ba, meron po doon tagalinis ng banyo. Di ba? Kaya nga meron ako nakitang post, sabi doon, hindi ka pastor kung hindi ka marunong mag-serve. Tapos ang sample doon, naglilinis ng bathroom, di ba? Kaya sabi ko, ay, pang-pastor talaga ako. Ginagawa ko to dati nung full-time ako. Sa church, kinukustos ko hanggang kahit yung pinturang black, naging puti na kasi kinustos ko. Hindi, joke lang po. Pero sabi kasi diyan, na dapat tayo ka palang maglingkod. Di ba? Ano man ang makamit nyo, lagi po tayo maglingkod. Dahil ka mapakumbaba. Huwag daw natin isipin na mas magaling tayo sa kanila. Hayaan natin na baka may mas magaling sa atin. Di ba? Ganun daw kung lagi natin sabihin. Sabi nga, malapit ang Panginoon sa may mga bagbag na puso. Kaya maging merciful po yung puso natin, ha? Lagi po yung maging maawain, ha? Kahit parang hindi ka awa-awa, maawa ka pa din. Lagi tayo magkaroon ng heart, di ba po, sa mga tao. Kaya tuwing parang may isip mo na ang sama naman ng tao to, ang una mo may isip, kawawa siya kapag napunta siya impyerno, kaya shesheran ko siya. Ganun po palagi yung isip natin. Sabi daan, at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Maging ganun po tayo, ha? Yung tinuro ko po sa nung wala po ako dito sa church, yung tungkol po sa finding comfort sa Panginoon. Sabi ko po sa kanila doon na dapat ang mga Kristiyano, sila yung unang nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Oo, ang pag-asa talaga kay Lord, pero bilang physical na tao, ikaw ang pag-asa. Diba? Na parang pag nakita mo, lugmok na yun, lagi niya sinasabi, wala na po talaga siguro akong pag-asa. Pwede mo siyang i-encourage na hindi, kay Lord may pag-asa ka. Kay Lord meron kang talagang mahal ka niya. At sabi po dito, ngunit ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod at hindi parurusahan ang isa man sa mga naghahanap ng kaligtasan sa kanya. Ano pong sinabi, lingkod. Pag sinabi pong lingkod, ano yun? Nagsisilbi. Nagsiserve. Kaya nga po, di ba? Ano daw po ang ginagawa ng mga nagwi-wait kay Lord? They serve. Di ba po? What are you doing? Di ba? Isa ka bang lingkod ni Lord? Nag-serve ka ba? So you wait. Di ba po? Ganun lang kasimple. Kung linagod ka kay Lord, antayin mo si Lord. At kung nag-aantay ka kay Lord, maglingkod ka. Di ba? Kaya tayong lahat, nawa po, habang tumatagal ang church, sorry, nag-extend pa tayo. Habang tumatagal po sana ang church, dumating ang panahon, pangarap ko din po na meron tayo ditong, may mga nanay tayo, may mga tatay na nag-beatbox, di ba? May mga nanay na nag-song lead, may mga, parang lahat sana tayo, dumating ang panahon po na may naglilingkod na po sa atin na sana wag na po tayong pag sinabi ko na, ano ka naman, ikaw muna opening prayer. Wag na po nating sabihin na nahihiya po ako. Kasi alam niyo po, ang matatawag mo lang na lingkod ka ni Lord, kung nag-serve ka sa Kanya. Hindi po sinasabing nakaupo sa upuan. Ang sinasabi, naglilingkod. At alam niyo, ang paglilingkod maraming uri. Gusto po natin ng spiritual blessing, unahin natin ang Panginoon. Sabi ko po sa inyo mula spiritual blessing, ayusin mo na ang panloob, magkakaroon ka ng pisikal, dahil maayos ng panloob, di na nagawa ng kasalanan, lumalakas ng pangangatawan, di na nagpupuya. At pagkatapos, nagkakaroon ng material na blessing. Na dahil ang lakas mo, dahil maayos ka, pero promote, ay dumadami yung budget. Di ba ganun ang gusto ng Panginoon sa atin? Kaya nawa po ngayong araw ay may natutunan tayo, kaya laging tandaan sundin nang sa gayon magkaroon ng pagpapala. Kaya ayun lamang po, to God be the glory. Ayan.